creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as Knowledge Library. Curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones. Mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities. Leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader. GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as Knowledge Library. Curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones. Mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities. Leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader. GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as Knowledge Library. Curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones. Mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities. Leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader. GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as Knowledge Library. Curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones. Mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities. Leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader. GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as Knowledge Library. Curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones. Mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities. Leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader. GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth such as
knowledge library, curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones, mentorship circles, connect with experts and peers in focused learning communities, leadership pathways, graduate from learner to mentor and community leader, GameFi Vault, staking and gamified elements to compound your rewards, commit to knowledge, grow your community, unlock your potential. Ng bakbakan, nandito na tayo sa pinaka-inaabangan ng mga koponan. Out of 64 teams, we are down to the top 2 teams na magbabakbakan for the final showdown ng ating EXP Cup 2025 Grand Finals. Kami mga kasama niyo for this Grand Finals Best of 5 series. Ako si Sech, kasama ko si Maiko. Hello, magandang gabi mga kaibigan, magandang gabi bayan. O, di ba parang nagre-report lang TV Patrol no? Pero hindi po tayo nagre-report mga idolo. Nandito po tayo ngayon sa EXP Cup 2025 para sa ating Grand Finals. Ang maglalaban nga pala ngayon, Sedge, ay ang Team Hyperium laban sa Crimson Esports. Kung saan natuklasan natin kanina in-house live, no, yung laban ng Crimson Esports laban sa Big Boys, kung saan napaka-intense ng laban nila na umabot pa tayo ng game number 3. Pakainit talaga, pero Mhm. pag-usapan niya natin, Maiko, kung ano yung mga nangyari for the teams. Background checking tayo, yung koponan ng Hyperium, sila ang unang koponan na pumasok sa Grand Finals, at nung quarterfinals, tinalo nila ang koponan ng Gamer Pack Esports, which is Ooh. the team ng Luzon, via Mm. 2-1 sweep, reversal win yon. So ibig sabihin nun, natalo sila ng game number 1, bumawi sila ng game number 2 and game number 3 to proceed on the semifinals. Meanwhile, ang koponan naman ng Crimson Esports, napaka-dominante ng kanilang naging journey dito sa EXP Cup by securing that strong win laban sa Odds Esports. They will have a better chance para makipagbakbakan. It's a battle between Iloilo laban sa Cebu. Yun, Iloilo laban sa Cebu. So, pero, ano pang hinihintay natin dito, Sedge? Pasukin na natin agad yung drafting natin for game number 1 sa ating Grand Finals. Once again, this is Hyperium laban sa Crimson Esports. At sa nakikita natin ngayon, more on to the meta heroes yung tinatanggal ng ating both teams. We see from Hyperium, tinanggal nila yung Chip, Angela, and yung Grok. Meanwhile, from Crimson Esports naman, CC, Hayabusa, and another possible band hero dito, syempre, pasok pa rin sa meta. Open pa yung Lapu, Yisan Shin, at ayan na nga po mga idolo, tanggal na sa game number 1 yung isang jungler na Yisan Shin. And eto na yung pagkakataon, Maiko, na talagang magiging crucial yung drafting pattern ng mga teams Mhm. natin. At may prepare ako ditong keys to victory Oh, for sige. Crimson Esports and also Hyperium. For the first key to victories ng koponan ng Crimson Esports, win the river battle. Kasi ibig sabihin nun, Maiko, pag nakokontrol ng Crimson Esports ang river, mas mataas yung chances nila na makakuha ng major objective, yung turtle, yung lord objective. Pangalawa, Tanix Emergence against Shadow. Kasi ito yung jungle matchup na masasabi ko kung Yes. sino yung pinakamatapang, sino yung pinakamaganda ang retribution, contribution during those macro objective. Sila mga kalamang, lalong-lalo na sa mga team fights. And also focus on macro and micro objectives. Mhm. Yan kasi yung pinanlaban ng Crimson Esports during the quarterfinals and also semifinals ng Semifinals, ating yes. EXP Cup. Pero ito naman yung keys to victory ng Hyperium. Let Harbay dictate the pace and tempo. Kasi sa Harbay, isa siya sa pinakamalulupit na position 4 mage sa ating liga, lalo na sa MDL. Nagpakitang gilas yan for the Mhm. past seasons. And also, keys to victory, deadly plays by Shadow. Yun nga, Tanix against Shadow. Sino nga ba ang mas angat na jungler? Sino ang mas gutom? At sideline control and maximum level lang yung dapat ipakita din ng Hyperium. Kasi the more na nakokontrol nila yung side lane, sila Yes. yung nakakakuha ng better spacing and better control sa mapa. Yep, I agree. I totally agree with that. And dagdag ko lang din, Sedge, no, kasi nabanggit mo kanina when it comes to controlling the side lanes, napaka-importante na mag-level 4 agad yung mga XP laners na dito. Kasi based doon sa sinabi mo kanina, Tanix and Shadow, yung maglalaban-laban sa mga turtle buff natin, securing the first turtle objective is really crucial for both teams, especially na Grand Finals na po ito. And do take note, ladies and gentlemen, Harbay, gaya ng sinabi ni Sedge kanina, siya yung magsaset ng tempo dito for Team Hyperium with the setups coming in from that RWM, Real World Manipulation, together with Avatar of the Guardian ni Centavo. And basically, Shadow, taga-clean up na lang yan mamaya. But the problem here, Sedge, is napakakunat ng tatlong heroes na meron dito yung Crimson Esports. So yung magiging challenge niyan, paano nila i-burst down
yung tatlong heroes na yun. For me, ang winning cons naman kapag meron kang tanky hero sa Crimson Esports, ang panlusaw lang talaga yung early game ng Fanny. So Fanny Mm. wins games lalo na if you reach the level 4, secure mo yung purple buff, pwede talaga mang-burst agad yan. Lalo na pagka tumatama yung passive with the air superiority, still Yes. cable with the cutthroat, finishing blow yung papakawalan ni Oo. Shadow para kahit papano, hindi agad magkaroon ng kunat when it Mhm. comes on the items or initial items yung frontline ng koponan ng Crimson Esports. And I like what you said earlier, Kuis Maiko, yung mga RWM and also the poke damage na manggagaling sa Void Blast, isa yun Mm. sa titignan natin na dapat laging mapatama ni Harbay. And pag untouchable yung RWM, kumbaga, follow up na lang yung magiging counter engager. Minsan nga Yes. magiging main engager pa si Santabo dyan with the Oo. UOG. Yep, I agree. And gusto ko lang din sabihin dito, no, napansin ko kasi Kuy Sedge, Crimson Esports, Mm. tinanggal nila yung dalawang possible XP laner or gold laner dito sa meta natin ngayon, Lapu-Lapu and yung X-Borg. Kasi flex pick yung dalawang hero na yan eh. Pwede mo ilagay yung Lapu sa gold, pwede din yung X-Borg sa gold. Now, why X-Borg? Bakit X-Borg yung tinanggal nila dito? True damage kasi yung ultimate dito or yung damage output ng isang X-Borg na magde-deal throughout those heroes na napakakunat sa tatlong heroes dito ng Crimson Esports. So that is actually a very good ban dito from Crimson Esports. Pag-aralan Kumbaga, Mm. sabi ng Crimson Esports kung ano yung pangontra dun sa kakunatan ng frontline natin, starting from Tanix, Visayas Slayer, kay Shaggy, Rogers, tanggalin na agad natin yung mga possible threat. And by dealing also with the Lapu-Lapu ban, parang ang gusto ng koponan ng Crimson Esports, paliitin ngayon yung side lane heroes na talagang pwedeng tumapat doon sa kanilang mga heroes sa makukunat. Lalo na, gold lane Ruby ito. So, they want to have that profession na Mhm. walang masyadong counter or kaya nila maging lane dominant lalo na sa early Yes. game, but settling for the fourth pick and the fifth pick ng Hyperion, they will go for the Mhm. Teresla and Harit. This is a squishy hero. Harit, alam naman natin kapag kayo Summon First Maiko napatama yan sa mga members ng Crimson. Gusto kasi ng Crimson lumapit. So pag nadaanan nila yung Summon Force, magkakaroon ng slow effect and also the penalty zone can Yes. set up a good place para sa Hyperion. Mhm. And actually, etong si Terizla, medyo questionable ako dito, Quiz Sedge. Kasi yung jungler nila, assassin, mabilis kumilos sa mapa. Hindi ba siya Yun. mahihirapan humabol sa mga setups mamaya? Or hihintayin ni Shadow na makapag-setup muna yung kanilang dalawang frontliners dito bago pumasok si Shadow? Well, that is gonna be the question later on pagpasok natin sa ating Land of Dawn, di ba? Pero yung ating Crimson Esports nga pala, yung last two picks na dito, Phobius and sino ba 'yon? Keep Baksha? Ay no. Basta Phobius yung last pick na dito, Yabangan guys. natin. Oo, si Phobius yung last na nakita ko eh. Pero ayun na nga po mga kaibigan, comment down below kung sino sa tingin ninyo ang mananalo for game number 1. And please do observe yung parang friendly comments lang po tayo sa ating live stream, guys. Once again, this Ah. is supervised by Games and Amusement Board. So, let's keep it friendly sa ating comment section. Konting paalala lang mula sa inyo mga munting casters. Maraming salamat at syempre kami ang casters nyo for this Grand Finals Best of 5 game number 1 ng ating Road to Supremacy, Road Mhm. to Championship. Sino ang mag-uuwi ng kampyonato? Sino ang magtataas ng tropeo? It's either the team of Hyperion o ang kupunan ng Cebu's Pride na Crimson Yes. Esports, and is a good momentum setter para sa Crimson pati Hyperion kasi once makuha nila Maiko yung game number 1, lalo na onsite nandun yung Mhm. nandun yung Hyperion, nandun naman yung Crimson. Nandito ako sa venue ng ating onsite players. Nasa So bootcamp, ibig nasa sabihin yan, bootcamp. nasa bootcamp ako. So lumipat kami ng venue. Galing kami ng Limcat Kai. Lipat kami dito, di ko alam kung anong area to pero makikita ko yung emotions nila throughout the duration, and one step away na lang sila para sa minimithi nilang kampyonato for the EXP Cup and also the 55,000 pesos Yun, na no? championship prize. Yun, Laki, no? Laki talaga. Kasing laki din ng mapa natin sa Land of Dawn, Kuy Sedge. Kaya pasukin na natin yung mapa natin or yung Land of Dawn. And once again, ladies and gentlemen, kami nga pala yung casters, Maiko and Sedge. At pasukin na nga po natin to. Kuy Sedge, pasok. Tignan na natin.
Simulan na natin ang bakbakan for the Grand Finals ng Mhm. EXP Cup 2025 sa pagitan ng Hyperion kontra sa Crimson Esports at bawat hakbang ngayon dapat kalkulado, dapat alam nila Yes. kung paano sila mag-rotate, Maiko, kasi pagka nagkamali ang isang koponan dito, garapal yung mga teams natin. Makakita yan ng konting butas, pinapalaki yan. Oh, uy, parang iba yung nasa isip ko doon, pero tama ka doon, Kuy Sedge. Oo, iba yun, iba yun. Parang, it sounds so wrong, pero tama yung sinabi mo, Kuy Sedge. Pero ito na nga po mga kaibigan, with the first blood, agad-agad. Ito ni Shadow, at ito yung nasabi mo kanina, Kuy, no, na magiging jungler battle talaga tong serye na to between Tanix and si Shadow. Pero yung nauna sa ating Land of Dawn na dito, mga idolo, is yung jungler mula sa Team Hyperion. So, good start dito para sa side ng Hyperion. Kaya yung koponan ng Hyperion Esports, sila kasi yung unang pumasok ng Grand Finals for the EXP Cup. Kaya nga, Mhm. ang haba din ng pahinga nila. Pahinga, Yung Crimson yes. Esports, bumakbak pa sila. Starting Mm. from the onsite kanina, quarterfinals, umabot ng game number 3. Pagdating ng semifinals, 2-0 yon against the Odds Esports. And this time, maglalaro pa rin sila for the Grand Finals. So, may factor yung fatigue. Kumbaga, pag Oo. napagod dito yung Crimson Esports, yun yung pwedeng maging butas sa kanila. And for the Hyperion, gusto mo naman na ikaw yung magkocontrol ng early game because you have the Fanny na napaka-aggressive lalong-lalo na sa early game. Pagka nakakuha yan ng initial kill na nagawa na nga ni Shadow Katagaki, hindi na Yes. talaga siya mangingimi na talaga magtipid, na mang-burst down or mang-hunt ng mga makukunat na members kasi wala pa namang item yung mga frontliners sa Mhm. Crimson. Oo, wala pang pang-deny talaga doon sa initial damage na pwedeng i-provide ni Shadow all throughout the skirmishes later on, pero yung both teams natin or both junglers natin medyo malayo-layo pa naman sa ating first turtle objective. Pero here we go, RWM mga kaibigan, with the Avatar of the Guardian. Ako po, as Harbay goes in for a kill, Tanix goes down, at hindi pa tapos ang laban natin mga kaibigan, with Phobos going in. Ako, pinagsusuntok-suntok yung mga membro dito ng ating Hyperion. Hindi pa tapos with a double kill coming in from Harbay. Buhay pa naman si Centavo, running low on HP nga lang din naman dito sa mid lane, pero hindi makakapag-survive all throughout that skirmish. J-Mac goes in for the kill, and Scooby-Doo will be forced with a flicker. Wait, ang bawat ko po nandun but for the Crimson Esports, naintindihan nila kung paano lumaban yung Hyperion. Nung nag-commit na si Shadow Katagaki doon sa Turtle Objective, siya agad yung pinin down. Siya yung Mhm. naging main prio ng Crimson na patumbahin. At nung nangyari na naging maganda yung pag-atake ni J-Mac, he contributes onto the team fight, getting 1 kill and 2 assists. Maganda ngayon yung sitwasyon ng position 4 mage ng Crimson Esports. At yun naman yung dapat pag-ingatan din, syempre, ni Harbay. Even though na ang ganda ng nilalaro ni Harbay, pero he needs more control, lalo na yung Yes. RWM. Oo. Kailangan pasok sa banga bawat pasok doon sa quattro cantos. Oo, kailangan talaga saktong-sakto. Sulit na sulit talaga yung RWM dapat dito ni Harbay. Although good start naman or good counter flow, counter initiation coming from our Crimson Esports. Oo, nauna dito in terms of the kills yung ating Hyperion. Kaso nga lang, as of 3 minutes into the ball game, dikit pa rin yung laban natin. Nasa 200 gold lead lang yung lamang Manipis dito lang yung ng ating kalamangan. Hyperion. Oo, manipis lang na kalamangan, pero teka lang saglit, del Scooby-Doo onto the bottom lane. Gets the kill towards Shadow, mga kaibigan. Hindi pa tapos ang ating bakbakan doon sa bottom side as Oh the no! next target is gonna be Ricardo. Another good initiation coming in from Team Crimson Esports. Mainit ang Cebu sa Abyss Kumbaga, pinapakita nila na okay, naging dominante si Shadow Katagaki nung nakakuha siya ng initial kill. Pero ginantihan siya ng 2 beses sa pagpatay sa kanya, and that's what you call the resiliency, yung pagbangon. Kapag ka napuruhan ka sa unahan, syempre, kailangan mong mag-recover. At yun yung magandang pinapakita ngayon nila Scooby-Doo. With the Mhm. Dark Weave and also the Infernal Pursuit, parang yun yung nagiging indicator. Pwedeng tumalon. Basta may mangkulit dyan, talagang Oo. backsoutan mo na. Box outan mo na, parang basketball lang, no? The one who controls the rebound controls the game. Yan lang yung ginagawa Yeah. dito ni Scooby-Doo. Oo, bigyan niya lang ng mga Scooby snacks yung mga kalaban niya dito. Pero mukhang hindi naman talaga ganun kadami yung binibigay niya ditong space para sa side ng Team Hyperion. Kasi nahihirapan pa rin at some point yung members dito ng Team Hyperion dahil nga dun sa pag-box out ni Scooby-Doo. At gaya ng sinabi ko kanina during the draft phase ko, Sedge, yung question ko kanina, mahihirapan ba si Ricardo to set up with this kind of draft? Kasi nga, hindi utility jungler yung meron sila dito eh.
Honestly, ang magiging problema kasi diyan, kapag ka nag-flicker penalty zone ka, kailangan tumama talaga na mabaon yun, kumbaga Mm. mainam sa mga members ng Crimson. At pagka nagamit din naman yung penalty zone na hindi siya nag-convert into kills, yun na yung ano, yung counter punishment ng Crimson na Yes. Maiko na talaga mag-go sila for the Mm. DPS na manggagaling kay J-Mac. At yung Tsunami Slam ni Visayas Layer 5, nakakatakot din. Bakit? Pagka Oo. nagkamali ka ng pasok dyan, bigla ka na lang bigla ka Hahatakin. na lang i-Tsunami Slam, bigla ka na Oo. lang hahaltakin. Grabe nga lang din naman talaga. So, one crucial mistake coming from the side of Hyperion could cost them the game. So, abangan natin yan maya-maya lamang po mga kaibigan. Dahil 5 minutes pa lang naman sa ating laban. Kaya tuloy-tuloy pa tayo dito sa pagkuha ng mga resources ng ating dalawang teams. Pero item check lang muna tayo ng panandalian dito, Kuy Sedge. May Oracle na dito yung Kalea. So, in terms of the HP regen, aangat at aangat yung buhay niya. In terms of sustainability during team fights, may konting advantage siya dito against the frontliners of Team Hyperion. Yung kuponan naman ng Hyperion, si Harabay meron ng glowing wand, Maiko. So Mm. we will expect na yung RWM ngayon medyo masakit na at magkakaroon din yan ng on-hit slow. Pag pumasok Yes. sila doon sa 4 cantos, medyo magiging mabagal yung paggalaw ng Crimson Esports. Kaya nga, kailangan nilang tipirin bawat battle spell na meron sila. Mhm. 4 na member nila Flicker. naka-flicker. So ibig sabihin yan, pwedeng pang-abante, pwede rin pang-atras. Pagka medyo nadedehado na, syempre, kailangan mong gamitin yan. Kailangan na kailangan talagang gamitin, pero kailangan din gamitin ng ating Team Hyperium yung mga brushes na ito kung gusto nilang i-contest yung ating second turtle objective. Pero medyo malayo din kasi si Shadow. So sabi nila, sige, bigay na lang natin, kuha tayo ng trade-off dito, kuha tayo ng objective. Binigay nila yung turtle pero nakakuha naman sila ng isang outer turret. So I think it's still a win-win kasi yung Pagong magre-respawn pa rin eh. Pero yung Tore hindi na, Kuy Sedge. Pero ayun na nga yung sinasabi natin, hindi tumatama yung ating ultimate dito mula kay Ricardo. Pero teka lang, dahil si Tanix, naku, nagkamali na nga dito yung Team Hyperium. Zaman Force is there, pero mukhang out na nga yung Team Hyperium dito. Pero real manipulation, as Seng goes in for the kill. Shaggy Rogers will fall down. Nagkamali at napa-overextend ng bahagya yung team ng ating Crimson Esports. P1 exchange, Michael, para sa kampo ng Hyperium and Crimson Esports. Papunta na tayo sa 8 minute ng ating bakbakan. Manipis pa rin naman yung kalamangan. Almost 700 to 800 gold lead ang pinanghahawakan ngayon ng Crimson Esports. And yung isa sa malaking bagay kung bakit nakakalamang sila ngayon, dahil nga, nabibisit nila si J-Mac, hindi Yes. nahahawakan yung kanilang DPS damage dealer for the team of the Crimson. Kaya nga, yun yung magiging focal point of offense ngayon ng Crimson Esports. At tandaan natin, Maiko, ang taas ng winning percentage ngayon ng isang Kimi. And also, Oo. maganda pa rin naman yung kanyang success rate, lalo na sa EXP Cup. Yes. And buti na lang nabanggit mo no na mataas talaga yung winning rate nitong isang Kimi kasi ito yung parang game changer talaga nung nakikita ko sa mga previous matches natin. And during day 1, no, quick recap lang kasi wala pa naman talaga nangyayari ngayon. Quick recap, may Wala isang pa naman. team, may isang team nung kahapon or nung day 1 na sa kanya lahat ng kills, men. Hindi ko lang alam kung anong team yon pero hold on to that thought. Oo, si Starboy pala yun. Pero teka lang, nako, nagtapon na nga dito ng mga skills, mga idolo. Pero Will Oh, no. Manipulation has been activated as well. Si Tapo goes in for a kill. Visayas Slayer falls down. Seng dito sa bandang Gedli, mga kaibigan. Sumasayaw-sayaw nga lang din naman. Hindi pa tapos ang ating bakbakan. Scooby-Doo goes in for a killing spree. Eto na nga yun. Nahihirapan na yung Hyperium. Pasok pa rin dito yung mga Infernal Pursuit ni Scooby-Doo at pinaghahabol-habol yung mga members ng Hyperium as 4-man are down dito para sa side ng Team Hyperium. Ng commitment para sa koponan ng Crimson Esports. Kuha sila ng 4 na members laban sa Hyperium. Samantalang, syempre babawi din naman si Shadow Katagaki to take away the life of this Ruby. Syempre yung gold winner ng koponan ng Crimson Esports. At ito yung file sa inaasahan natin, Maiko. Kapag nagkakapisikalan, ayun na bibigyan mo talaga at pupuruhan mo. And for the Crimson Esports, still sila pa rin yung nakakalabang sa ating bakbakan. Pero yung Hyperium, nararamdaman ko din na parang hinihintay din nila yung scaling ni Seng pati na Harbay. The mere fact Yes. na magkaroon yan ng item, talagang delikado rin eh. Kailangan mag-ingat ng Crimson, but for the projectile damage, napakatindi lang din talaga ng pinapakita ni J-Mac. And also the zoning, the box out na pinapakita Ni Scooby-Doo. Scooby-Doo, Mhm. napakalinis lang talaga. Yep. It's all about the layering of skills na lang talaga dito, Koy Sedge. No, tingnan natin kung ano pa yung mangyayari sa ating laban na ito. Still, this is game number 1. 9 minutes pa lang sa ating laban. Pero napaka-intense na ng ating dalawang teams na ito. And do take note, ladies and gentlemen, although lamang sa kills yung Team Crimson Esports, dikit pa rin yung ating gold
sa ating game number 1. Pero looking at the Lord right now, nasa mga 30%, 20%, 10%. Pero Retribution Battle, Shadow goes in for the Retri. Pero teka lang saglit, naku, na-box out na naman dito yung backliner. Pero Sedge, naku, ano nangyayari dito? Seng goes in with a Zaman Force, pero mukhang wala talaga siyang damage output. Oh, no. Oh no! 3 members are down once again onto the side of Team Hyperion. Pero nakuha pa rin nila yung Lord. Oh my goodness. Nga yung Lord Objective, pero yung trade na yun, Maiko, parang sa akin medyo tagilid. Mm. Bakit? Kasi nga 3 members sila yung napuruan. So, pwede rin naman tumulak at alam naman natin hindi pa naman sobrang lala ng Lord Objective na to. Kaya pa itong tunawin ni J-Mac, kaya pang harapan yan syempre ni Shaggy Rogers para nga kahit paano hindi makaabante yung mga minion at hindi rin mabasag yung kanilang inner turret sa laban na ito. But still for the Hyperion, nakikita natin sila ng liwanag na si Shadow Katagaki gusto niya talagang bigwasan Gusto niya talagang pangunahan yung opensiba ng puno ng Hyperion to the point na makarecover sila during the team fights. And also Harabay, napakaganda rin naman ng Oo. latag ng kanyang RWM pero nagkaroon lang din talaga ng opening yung koponan ng Crimson Esports na lumaban at ako si Harabay dito ang nabitbit ng mga members ng ating CE at talaga magsisitakbuhan na ang mga members ng Hyperion. Lalaban pa nga ba sila? Si Shaggy naman yung babati with the double kill na para doon sa mga sago at tulaman ni J-Mac. Oy! Mga members ng ating Hyperion with the triple kill. Tapos Maniac! Maniac pa para doon sa position 4 may isang CE. Naku po, delikado na talaga. Oh! Ayun, ang savage play na kumanan ng Crimson Esports and that is Wipeout 5 Kamote. 5 kamote talaga. Nauna lahat ng initiation na yun galing kay Visayas Slayer with the Tsunami Slam. Unang pick off mga kaibigan with J-Mac free hitting from the backlines. Oh my goodness. May parang basketball pa rin yan, tol. Nag-layup ka, na-foul ka, may shoot na nga. Puntos na, may kasama pang foul. Oh, man. At ayun na nga po, ladies and gentlemen, J-Mac. Ito yung kasabi ko lang kanina, 'di ba? Na-mention ko may isang team na sa kanya lahat ng kills no gumamit ng Kiwi, hindi nagpaano eh. Nako, J-Mac nagparamdam agad dito, Sedge. Palok. Parang Kimi wins games talaga ngayon. Totoo lang kasi ang laki nung nabibigay niya lalong-lalo na sa mga team fight skirmishes at yung lineup talaga nila, intended yan na bantayan lang talaga yung positioning ni J-Mac. Hanggat hindi nahawakan to, plate lang, chane-chane lang at Oy! na rin yung 4 kantos, nawala na rin yung gold gainer ng Hyperion, ilalaban pa nga ba at patuloy pa rin ang pag-atake at naku po may magagapay, may naipit with the don't run wolf wag ka nang tumakbo pa yung mga bala syempre ni J-Mac ngayon ang sisiba kay Centavo, kahit Centavos dadamputin kita pero habang nangyayari yun gumagawa ng pamamaraan si Shadow Katagaki. Sabi niya, sige pitasin mo yung mga kakampi ko. Kukuha lang naman ako ng mga tarangkahan. Oo, maganda rin kasi yung ginagawa dito mga plays ni Shadow. Pero pag-usapan natin kung ano yung nangyari kanina, Kuya Sedge. Etong team ng Crimson Esports, alam nila na hindi sila kayang palagan ng full on 5v5 dito ng ng Team Hyperion. Kaya sabi nila, sige, kukuha ako ng isa, dalawang membro dito mula sa Team Hyperion. Go nyo lang, alalayan nyo lang ako with J-Mac all throughout the backlines with the free hits, with the damage output na meron siya. Kayang-kaya nilang pumitas ng maraming members dito ng Team Hyperion. Look at them right now, initiating through this second Lord. Siyempre, UG napatama na rin nagkaroon na nakap sa mga members ng Crimson Esports. Retribution nakuha ni Shadow ang ating Lord Objective si Kuya mo Ricardo and apuro na si J-Mac ngayon. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Max si J-Mac. At talagang pumapalakpak ngayon ang kumpanya ng Crimson Esports at habulin nila pa isa-isa ang kumpanya ng Hyperion. Tatamaan at tatagasan na rin yung gold cleaner ng Hyperion Seng going down. Isa, dalawa, tatlo ang tumumba at humilata para sa kampo ng Hyperion. Crimson Esports, sila pa rin ang nanalo doon sa teamfight. Pero the Lord Objective belongs to the Hyperion. Oo, parang pinapatunayan dito ni Shadow Katagi na mas magaling siyang mag-retry dito, Kuya Sedge, no? Sabi niya, sige, sabi niya kasi pinag-usapan nyo kaming ni Tanix kanina nung drafting pa lang eh. Kaya ayun, magpapakitang gilas ako sa inyong lahat ngayon. Grand finals na to eh. 'Di ba? And gaya nga ng sinabi mo kanina, mas maaga sila nakapagpahinga doon sa ating semi-final round kasi mas nauna silang matapos sa ating laro doon sa Limket Kai Center. Pero eto na nga, balik tayo sa ating ball game dito mga idolo. Still, Crimson Esports, sila pa rin yung kumokontrol ng ating mapa at some point. Pero unti-unting nakakabawi na dito yung Hyperion. Sa oras na ito, Kuya Sedge, ano ba yung mga win or keys to victory ng ating Team Hyperion? Talagang kailangan nilang balansehin yung side lane. Kasi yung funny, may may period yan na kung saan malakas siya pagka nakuha mo yung initial itemization.
Pero pagka medyo tilt ka na, medyo nagkakaroon na ng map control yung koponan ng Crimson Esports, mag-side lane pressure ka na lang. Yun na Mhm. lang talaga yung magagawa mo para nang sa ganun, medyo ma-distract, magkaroon ng pagkalat-kalat ng mga members ng ating Crimson Esports. Yep. Kailangan lang talaga nilang kontrolin lang talaga ng mabuti yung kanilang mga side lanes dito. But sa nakikita ko ngayon, looking at the items, unang-una talaga yung side dito ng Crimson Esports. In terms of the control, magkakaroon ng malaking challenge dito yung side ng Team Hyperion. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi nila kaya talagang palagan. Kayang-kaya nila, wag lang talaga magkamali dito ng pasok si Ricardo with the penalty zone. No, gaya ng sinabi mo kanina, pwedeng ma-counter-initiate yung ating Team Hyperion dito pag nagkamali ng pasok si Ricardo. So it all relies to Ricardo together with Centavo sa mga setup plates mamaya. Gandang penalty zone. Yan yung magiging kasagutan para kahit papano mag-convert yung second initiation ng AOG hindi Centavo. Kasi the more na mag-layer yung chain CC na meron yung koponan ng Hyperion, that's the only way para nga makambak, mapuruhan nila si J-Mac, mahirapan or ma-force yung mga Mhm. battle spells na kinakailangan para kahit papano walang pang-initiate, walang pang-sugod ang koponan ng Crimson at ramdam din natin ngayon na yung Crimson Esports, masakit na talaga yung damage output. Nakupo na Tsunami Slam at nahuli ka Balbon at tatabunan na yata. Syempre si Centavo, another snipe coming from J-Max, sinisibak isa-isa ang mga members ng Hyperion and for the Crimson Esports, sila pa rin ang nananaig. Sila pa rin talaga ang nananaig at mukhang libreng Lord na naman ito para sa side ng Crimson Esports, and this is actually the first Lord na masesecure nila during the game number 1 sa ating Best of 5 series. 16 minutes nang lumipas sa ating laban. Kontrolado nila ngayon yung mapa. Ubos na yung tier 2 turrets na ang side ng Team Hyperion. Pero kayang-kaya pa rin dumipensa ng Team Hyperion dito. They have enough firepower na i-clear out yung ating pangatlong Lord. But the question is, maganda ba yung flow ng minion waves na ipapakita dito ng ating Crimson Esports? That is gonna be the challenge here para sa kanilang side para makapitalize or makapitalize nila tong ating third Lord na ito na mababasag man lang nila yung mga inhibitor turrets ng ating Team Hyperion. Control. Yan yung pinaka dapat gawin ngayon ng Hyperion kasi dehado na sila when it comes on the map control. Kumbaga, pinanghahawakan na ng Crimson most of the map. Lalo na yung jungle camp kanila, hindi na talaga makalabas yung mga glass cannon hero, si Sen, Mhm. si Shadow Katagaki, di na nga mahawakan yung kanyang orange map. At kailangan nila counter punishment, yung counter punch. Kumbaga, parang laban ni Marquez tsaka ni Pacquiao, hihintayin mo na sumugod yung kaliwa ni Pacquiao pagka bumomba siya ng kaliwa, pumuwersa, tsaka tumira ng kanan. Yun yung ginawa ni Marquez para mapatumba si Pacquiao. Yung counter set with a penalty zone, nahuli pa yung apat pero wala pa rin yan dahil nga napakakunat, napakatikas ng koponan ng Crimson Esports. Isa-isa pinapadapa. Dalawa na ang nawala sa Hyperion. Basag na ng talangkahan yung gitna ngayon. Bukas na bukas na. Bukas na nga talaga yung gitna dito ng ating Team Hyperion, mga kaibigan. Crimson Esports, they just need to freeze out the lanes dito mula sa ating Team Hyperion para hindi na makakuha ng mga resources yung ibang members dito ng Team Hyperion. Looking at the itemization right now, Kuis, hindi pa naman nagla-lock item yung mga kupunan dito ng Team Hyperion. Pero teka lang, may tsunami slam na naman tayo nakita dito, mga kaibigan. Oh no! Seng goes down. May hook mula kay Ruby with the I am offended. May minion wave flow pa naman dito sa bandang itaas. Pero J-Mac running low on HP, 50%. At nako, diskarte muna. Relax lang daw muna. Atras muna dahil running low on HP yung mga damage dealers dito ng Crimson Esports. Tapos na ang trabaho. Oh, tapos na yung trabaho. Sabi ng Crimson, okay na eh. Nakapagbaon na kami ng Torre dyan sa taas. Nakuha na rin namin yung gitna. Ano pang gagawin, di ba? Wala pa namang objective. Hintay pa tayo third objective. Yan ngayon yung mindset ng Crimson Esports para mas mapalaki pa yung kalamangan na meron sila. And for the Hyperion Esports, defense is a must, Maiko. Kailangan nilang kumapit. Lahat ng matitigas sa bagay. Dapat kapitan muna para hindi ka man lambot. Dahil nga, pagka nanlambot yung depensa ng Hyperion, tapos ang laban. Tapos ang laban talaga. Defense is the best offense. Yan yung kailangan nating makita dito mula sa team ng Hyperion, mga kaibigan. And looking at what's happening right now, kontrolado pa rin talaga ng ating Crimson Esports yung ating lahat ng lanes dito, Kuy Sedge. No? Pero teka lang, dahil mukhang may masusunami slam na naman! Yes, Bizaya Slayer goes in. Pero makakatakbo pa naman. Palayo dito Centavo with the After the Guardian. Papasok ngayon. Real world manipulation. Ladies and gentlemen, running low on HP Scooby-Doo. Pero makakapag-sustain pa nga lang din naman ng bahagya. Seng goes down. At buhay na buhay pa rin yung ibang members dito
Ladies and gentlemen, one man down. Make that 4 members down onto the side of Team Hyperion at JMac with a double kill. At running low on HP si Ricardo. Triple kill pa para kay JMac. At mukhang dito magtatapos ang game number 1. Sa unang pagtatagpo sa Grand Finals, Maiko, ang Cebu's best ang nanaeg. Crimson Grabe nga lang din naman talaga. Savage para kay JMac. Gaya ng sinabi mo kanina during na drafting, balikan natin yon Kuy Sedge. Kimi wins games. At napatunayan nga lang din naman yon ni JMac dito together with the rest of the members mula sa Crimson Esports. At ngayon, mga kaibigan, that is it for game number 1. Kami nga pala yung casters, Maiko and Sedge. Magbabalik lamang po kami after this quick break.
ng salpukan, nakauna na ang koponan ng Crimson Esports para nga simulan ng ating Grand Finals. Dito lang yan sa The Final Showdown ng EXP Cup 2025. Kami pa rin makakasama niyo for the game number 2. Ako sa Sedge, makakasama ko si Maiko. At ayun na nga po mga kaibigan, welcome back. Sabi ko naman, 'di ba? Quick break lang. Rekta tayo agad sa ating drafting. Ganun lang ka-quick, 'di ba? Oo. Anyways, Back, back. may punchline sana ako kasi bawal eh. Bawal. Bawal. Ano ba punchline? Di ko wag. Gabi na. Adu. Iba na yung epekto pag alauna na eh. Ibang epekto na pag Yun na. 1:30 AM na eh. Ano? So, shout out nga pala sa ating mga munting viewers dyan, quiz. Kasi sa napansin ko kanina, umabot tayo ng mga almost 1,000 viewers, no? Kahit madaling araw. Hindi pa talaga siya madaling araw. Pero, yeah, we're getting there, di ba? Pero anyways, shout out sa inyong lahat sa mga viewers natin. And a friendly reminder lamang po, no, mga kaibigan, na keep our comment sections healthy and friendly at the same time because we are monitored and supervised by Games and Amusement Board. Maiko and we're heading for the picking and banning stage ng ating game number 2. Crimson Esports sila ang nakakuha ng unang padugo para nga umabot na sa kampyonato. And for the Hyperion, nakita naman natin based on the game number 1, medyo maganda yung naging start nila for the initial kill ni Shadow Katagaki, pero hindi na sustain yung early lead yung early Yes, aggression. sayang. And Crimson Esports with the tanky frontline na meron sila, Michael, yung sinabi mo kanina na sobrang kunat talaga yung lineup nila. Ngayon pa rin, makunat pa rin, totoo lang. May Kalea pa rin for Bisaya Stayer 5. Tapos, yung signature, Ruby pick ni Shaggy Rogers na Mhm. maganda yung naging performance nung game number 1. Yep. And do take note, ladies and gentlemen, na yung ating Team Hyperion naman, yung magsisecure ng Fovius dito sa ating laban for game number 2. The question right now is, sino or ano yung hero na gagamitin ni Scooby-Doo for game number 2? Marami pa namang open. Lapu-Lapu is still open. Arlot is still open dito, mga kaibigan. So, pwede nilang i-secure yan. Pero, pag pinilit nila tong Arlot, no, magkakaroon ng stacks kasi itong si Ricardo's with the Infernal Pursuit doon sa kanyang passive din. So, magiging factor talaga dito or malaking factor talaga dito si Ricardo's heading into game 2 sa pag-set up sa kanyang mga kasama. Ito lang talaga, yung naging difference maker for the Crimson Esports, mas madaling i-execute yung lineup nila nung game number 1. Kasi alagaan mo lang si J-Mac, parang ano na yun 1-3-1 funnel, yun nangyayari. Kumbaga, isisentro nyo yung protection, pati yung damage sa inyong mid laner. Pero yung kupunan ng Hyperion ngayon Mhm. parang nakita nila, ay hindi gumana yung strategy natin with the Yes. Fanny. So, Oo. medyo release tayo ng landas. Atasin pa rin ni Shadow Katagaki, but this time, Lancelot. Lancelot is one of the best junglers. Lalo na Yes. sa meta natin, mataas ang pick rate, mataas ang success rate, mataas din yung ban rate nito. At Mhm. alam naman natin, kapag kayong Lancelot nakabuelo, kaya niyang ma-burst down kahit na sobrang kunat mo pa. Oo, tama ka dyan. And dahil binan out nga lang din naman dito ng Crimson Esports yung jungler ng Team Hyperion na si Fanny, together with the rest of the junglers na tinanggal na dito, Yisan Shin, Hayabusa, open ngayon yung X-Borg para sa side ng Team Hyperion. Ito yung sinabi ko kanina na isa to sa mga heroes na pwede talagang tumumba sa mga makukunat na frontliners sa draft ng Crimson Esports. So do you think na ito na yung magiging factor na makakabawi yung Team Hyperion dito for game number 2 na hindi sila kumuha ng isang side laner na scaling talaga? What you think, Sedge? Kasi, ang kailangan talaga nila, early dominance. Kumbaga, Mhm. masustain nila yung early lead. Kasi yan yung lakas ng ng Hyperion nung quarterfinals, semifinals. Pag na-control nila yung early game, sila yung nakakuha ng mataas na chance to close out the ball game. Lalo na nung sinibak nila yung gamer pa kanina sa off-live natin. Ang ginawa nila, okay, nahirapan sila nung game number 1 pero nung nakuha nila yung momentum nung game number 2, nagtuloy-tuloy na and that's what you call the fight back na dapat nang Mhm. gawin ng Hyperion at hindi malayo, hindi malabo, Maiko, na magawa nila given this kind of draft. Tapos, nasa kanila ngayon yung Kimi.
Tama, nasa kanila yung Kimi ngayon. Pero teka lang, dahil si Harbay, napupuruhan nga lang din naman ulit dito ni J-Mac. Haras kung haras, tol. Tingnan mo, pinapalipad-lipad yan yung dalawang membro dito ng Team Hyperium. In terms of the poke damage, imbes si Harbay yung parang mag-poke out dito kay J-Mac, nababaliktad. Meron silang centavo dito with the passive na hindi magkakaroon ng physical damage out or marireceive na physical damage, pero hindi nila nakapitalize dito dahil dito ni J-Mac sa mid lane. Dalawang heroes na yung pinupoke dito ni J-Mac towards Team Hyperium. Kasi yung lakas ng Shushin sa early game pa lang kapagka na-maximize mo yung full threat ng Mhm. kanyang Lantern Flare and also with the Fluttering Grace, ayun yung opening para kahit papaano talaga mabigyan mo ng damage, mapauwi mo yung kalaban, kahit hindi mo nga mapatay, basta mapauwi mo lang o kaya mapagamit mo lang agad ng regen niya, malaking resources yung nawawala Oo, men. sa mga mid laners ng ating Hyperium, which is a no-no. Kumbaga, syempre as a Kibi, gusto mo patuloy yung scaling mo, maganda yung minion clearing mo, at yung bounty. Pagka nakakuha kasi ng pera sa early game pa lang, ang sakit na nung Kibi, you can burst down damage coming from the traction pulse. Okay din yung chemical refinement for additional movement speed. Tapos, yung thruster mo, kumbaga, may extra damage ka with the 4 bombs. Yep. Tamang ano lang talaga eh. Kumbaga, nasa early game kasi talaga yung parang power, hindi talaga power spike, pero doon magsisimula, kibale, yung pag-spike up talaga ng isang Kimi. Tamang kuha lang ng mga resources, energy shields, kumbaga, pero hold on to the thought dahil nagkakaroon na ng konting ambahan dito sa ating Riverside Quiz Edge at mukhang magkakakitaan na, with the final slash! Mula dito sa ating Scooby-Doo mga kaibigan, sinong unang tutumba sa ating mapa? Si Tafuran ng HP. Ricardo's dito, pinagsusuntok-suntok yung mga member dito sa bandang likuran, pero Retribution Battle once again, Shadow, Katagi gets down the first turtle objective. Scooby-Doo makakatakbo pa naman, pero pinaghahabol-habol dito ng Phobius sa bandang Gedli. Ladies and gents, naku, pinauntog sana ni J-Mac. Pero medyo late nga lang din naman na proc. But then again, it's still a trade. 1-for-1 trade pa rin tayo doon, Kuya Sedge. Pero nanalo doon sa laban na yun ang kupunan ng Hyperium. Bakit? Nakakuha sila ng isang kill, nakakuha pa sila ng turtle objective, and that's a massive blow. Sa early game, pag nakukuha mo yung initial kill at yung objective, kahit nga pabarya-barya yung maging lamang mo sa gold, Maiko, malaki na yung yung factor nun para nga umabanti kayo at magkaroon pa kayo ng kunat, magkaroon kayo ng initial damage. Yep, I totally agree. And right now, 3-minute mark onto the game. Tabla pa rin tayo sa kills natin. But going back doon sa last team fight or last skirmish, mga kaibigan, yes, tama si Kuy Sedge kanina. Nakuha ng Team Hyperium yung turtle objective plus a crucial kill para sa kanilang squad. And sino yung nakasecure doon? Si Ricardo's pala yung nakasecure doon. But then again, still a very good initiation naman coming in from Team Hyperium. At the good thing for Crimson Esports is nakakuha sila ng isang kill kahit papaano doon, Kuy Sedge. So medyo ano pa rin, nakakabawi pa rin kahit papaano yung team Crimson Esports dito sa early game natin. Nakaka-ponder, may palag naman kasi yung damage Mm. sila nandyan, yung Tsunami Storm gagamitin para kahit papaano ma-pressure yung Phobius ng kampo ng Hyperium, and that is Ricard Oates ang tutumba at yun yung sakit talaga ng isang Visayas Tier 5. Pag may nakuha siya na isa, kahit single target nga lang yung Tsunami Storm, pagka maganda yung assistance, maganda yung burst down, ibig sabihin nun, mataas talaga yung kalakasan na mag-skill agad yung mga damage dealers, lalo na nakakuha na rin ng magandang buwelo si Scooby-Doo. Nagkaroon siya ng initial kill pero naibawi niya rin yun. At Mhm. yun yung mga bagay na dapat bantayan ng Hyperium. Oo. And yung mga maliliit na mga bagay-bagay talaga kasi dapat yung titingnan natin dito, Kuy, eh. Kasi doon kasi magsisimula talaga lahat-lahat. Those early or small goal differences, pag umabot, pero teka lang saglit dahil may kang nahuli dito mga kaibigan. Ako po, final slash at tatlong membro dito, ladies and gentlemen. Pero Ricardo, with Infernal Pursuit, nagkawatak-watak na yung mga ibang members dito ng Team Hyperium. Hindi nila alam kung sino yung magiging priority target nila. As J-Mac goes in for a kill, Centavo goes down. Hindi pa tapos yung ating laban natin, Oh no! mga idolo. Bisaya Slayer goes down as well. That is gonna be a 2-for-2 exchange. Pero hindi pa rin tapos si Tanix doon sa bandang itaas. Pero teka, dito tayo mag-focus. Ricardo's first two members coming in from Crimson Esports. That is gonna be a 2-3 exchange in total para sa ating skirmish na yon. Pero nagkaroon ng bakbakan si Shadow Katagaki ang nakalamang kontra kay Atanex, and that's one of the best situation na i-commit mo din naman kasi kahit papaano tatapang na rin si Shadow Katagaki na lumaban, at dahil dun sa kill na yon makakuha siya ng small amount of gold, pero makakatulong na yun para kahit papaano mag-secure siya ng itemization for them to push onward kontra sa Crimson.
Pero teka lang saglit dahil mukhang may nahuli na naman. May na-secure dito si Shadow Katagi mga kaibigan with the turtle objective. Huli. Once again, Visayas Slayer will get that kill pero mapapatumbangan lang naman siya dito ni Ricardo Oates. Ricardo Oates going down. Shaggy Rogers goes in for that kill. 1-for-2 exchange na pero nakuha pa rin ng Team Hyperium yung ating turtle objective. Maganda ngayon yung retry battle ni Shadow Katagaki, Mhm. Maiko Kumbaga ano na mainit na Sabi niya hindi pa pwede na na nauunahan o nabebeluhan ako ni Tanix. Pero yun, may taning na yung buhay. Siyempre, ng Lancelot na yun at na-corner dahil doon sa magandang Lantern Flare na pinakita ni J-Mac. At yung mga ganong klaseng pick-ups for the Crimson Esports, magandang investment plan yun kasi lumalaki ngayon yung chances mo na ma-out retry or Uy. magkaroon ka rin ng outscaling doon sa jungler. Oo nga, speaking of jungler, Tanix, nagparamdam na sa ating mapa dito, Quizage. At nako, mukhang delikado nga talaga yung situation ngayon ng Team Hyperium. And gusto ko lang din banggitin na yung Solar Flare, Lantern Flare dito na ating J-Mac. Ito din kasi siya sa mga heroes na pwedeng mag-check bush dito, Quiz. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung mana kasi nung Jushin, sa mga players natin dyan na hindi talaga masyado naglalaro ng ML, ginagamit kasi itong si Jushin pang check bush din paminsan-minsan kasi kapag hindi Pa-flashlight. hindi gumagalaw yung mana mo diyan, hindi nababawasan, walang kalaban sa mga brushes na yun. Pero sa nakita natin kanina, J-Mac, pinuntahan niya yung brush doon malapit sa purple buff. Alam niya na may mga kalaban doon. So kaya hindi muna siya mag-aasim, tamang bigay lang talaga ng information para sa kanilang koponan. Information is a must para sa teams natin. At tama yung sinabi mo, Maiko, na ginagamit lang talaga pang ano yun boost check, pang Mm. face check yung lantern flare. Pag nakita na, kahit hindi mo naman ma-displace yun, okay Oo. naman din. Kasi para ano lang, predicted mo kung paano gumagalaw yung kupunan ng ating Hyperium. At ako, off-cam kila, napuruan sa may bandang itaas. Siyempre, yung isang miyembro ng Hyperium na gamit din naman yung Last Insanity just to burst down Shaggy Rogers. And that's the opening na gustong-gusto mo rin naman na ihahabol pa rin nila ito at ilalaban. Yung Infernal Pursuit ay gagamitin para kahit paano ma-pressure doon yung isang Shushin ni Kemo J-Mac. Pero yung flashlight ginamit na Retro Battle Static sa makakuha ng ating turtle objective. Patuloy pa rin yung Infernal Pursuit, Dark Wave, pero wala na yatang taka si Ricardo Oates. At ito ngayon yung antidote, wala nang gamot doon sa Buhay pa sakit siya, na pinakita ng Buhay pa Crimson siya! Esports. Buhay pa siya! Napakakulat ng talon ng talon, kaya pa ba? Akala natin patay na, pero yun nga, dumating na yung responde mo kung tatapusin na, ginamit pa yung Tsunami Slam, Grabe! Jama para nga kunin yung EXP laner na kupanan na Hyperion. Salamat, Jama, indeed. Pero grabe nga lang din naman. I have to give credit doon kay Ricardo Quiz, no? Grabe nga lang din naman yung sustain na pinakita niya doon against 2 members plus the tower. Yung tier 2 tower doon sa bandang ibaba. Pero medyo nag-fall off lang or nakulangan lang talaga ako in terms of the priority during that last team fight. Kasi pwede naman niyang i-zone out sana si Tanix during the turtle buff kanina, no? Baka ma-steal niya pa Wala yung kasi. turtle. Pero wala ding retribution, yes. Pero alam mo na, yung parang pang-pressure na rin at the same time kay Tanix. Pero yes, No? oo, kasi di siya nakakuha ng kill dun sa bottom side Although he tried, pero kinapos pa rin. Yun yung mga bagay na dapat hindi ka Maiko. Lalo na yung objective. Kanina nakadalawa na si Shadow Katagaki. Pero grabe din yung binawi ni Tanix yan. That's the preview. That's the face of our keys to victory. Kung Mhm. sinong jungler ang mainit sa latrian, kung sino ang makakagawa ng separation, backline assassination, they can control the game. Oo. Kailangan lang talaga Ito ng na, tamang ano kitang-kita dito. natin yan, Maiko. Mhm. Yep. At mukhang kailangan lang talaga nating ayusin muna dito mga kaibigan at kailangan ayusin din ng Team Hyperion dito yung kanilang initiation kasi medyo kinakapos na talaga sila at this point in time. And 9 minutes pa sa ating laban, lumalamang na ng 2,000 yung side ng ating Team Crimson Esports. The Lord will be spawning in less than 5 seconds already. Tingnan natin kung sino makakasecure. Sabi ni Kuy Sedge kanina, retry battle na naman between those two junglers. Mainit si Shadow Katagi in terms sa retrihan lang Oo, namamatay yung kanya mga kasama pero sa objective securities, no? Securing the objectives sila or siya yung nakaka-secure sa mga turtle buff, sa mga lord. So aabangan natin yan ngayon pagpasok sa ating Lord Dance. Matindi ang sayawan at cha-cha ang Mhm. makikita natin, Maiko, sa ating mapa for this elemental
the Lord objective na gusto at pinapangarap na kunin ng Crimson Esports and Hyperion. But looking at the items, si Visayas Slayer meron ng fleeting time. So ibig sabihin doon, mabilis na yung cooldown reduction ng kanyang Tsunami Slam and he can spam it. Kahit sino, basta may mahuli ay pwede nang i-punish at patuloy pa rin yung Tsunami Slam. May mapupuruan yata at si Centavo ang nadakot ng mga members ng Crimson Esports. Meanwhile, si Scooby, bumibelo din naman at medyo napuruan na yung isa, si kuya Oo, mo, oo. Shadow Katagaki. Ricardo, Kasi medyo Ricardo, napuruhan na eh. Ricardo, mga kaibigan, buhay na buhay pa rin dito sa ating laban. Makakasustain nga din naman laban sa 4 na membro dito. Pinagsusuntok-suntok, tumatalon-talon. May ating IOM offended dito mga kita. Mula kay Shadow Rogers, mga idolo. Pero Tanix goes in for kill, Centavo. Pero last insanity, the flicker in! Visayas Slayer falls down. Pero Shaggy Rogers makakakuha ng kill. Off-cam kill towards Ricardo. At hindi pa tapos sa Scooby-Doo goes in for that mega kill. Crimson Esports, may chance silang i-secure yung ating Lord objective dito para sa game number 2. Scooby-Doo, gutom na eh. Sabi niya, may vengeance ako, kahit mababa buhay ko, bumabalik yung buhay ko basta kada tusok because of the half of the core talent which is the Brave Smite, bumabalik yung 5% ng kanyang buhay. Kaya nga, kahit konti na yung buhay, talagang nakasustain pa siya doon. And he used the final slash. Maganda yung flank na sa may bandang likuran. Nung nahawi niya yung mga members ng Hyperion, that's the opener. Yun na yung bukas na oportunidad para nga makalamang sila. At dahil nga napuruhan, nagkaroon ng casualty sa side ng Hyperion, Maiko, yun na yung open Lord objective na pwede nang tapusin ang bakbakan. Oo, magandang opportunity din kasi yung nakita nila kanina at nakuha nila during that last team fight. Oo, nakapag-sustain ng bahagya si Ricardo, pero kapos pa rin talaga sa damage output yung side ng Team Hyperion. At this point in time, kailangan pa talaga nilang mag-ipon para makuha ng Team Hyperion yung power spike nila dito. Lalong-lalo na si Kimi na ginagamit dito ni Harbay. Sa nakita natin sa itemizations right now, Harbay has the glowing one and the Sky Piercer. In terms of pure magic damage, talaga kapos pa rin talaga yan. I think wala pa nga siyang stacks dito sa kaniyang Sky Piercer. So magiging factor si Harbay later on pag umabot ng mga 15 minutes, 17 minutes sa ating laban. Pero yung ang magiging tanong dyan, Kuy Sedge, aabot ba tayo sa puntong yon? Kasi pansin naman natin na yung Hyperion, okay yung kanilang damage output, they have the sustainability to clear the minion waves na papasok sa kanilang kuta. Pero yung problema din kasi, sobrang ganda na ng single target control ni Visayas Slayer. Nagiging offensive-minded na si Scooby-Doo to the point na hindi niya na nga tinitipid yung final slash eh. Basta may makita siya kahit sino na lang okay na eh. Kumbaga i-go dahil nga sapat yung damage nila. They have the electrifying beats from Tanix. Nandyan din yung I'm offended. And also the be good first kill ng isang Shaggy Rogers. Kaya nga nasasagi sa isip din natin na yung kupunan ng Crimson Esports, basta mag-go ng initiation, i-go talaga nila yan. At yung Hyperion, they need to wait for the counter punch. Kapag Yes. nagamit yung resources at medyo nagkaroon ng overextension yung kapanan ng Crimson, that's the point na pwede silang bumabay at pwede silang rumess back. Oo, dyan din talaga magsisimula yung magiging, kumbaga, yung parang turning point talaga ng Team Hyperion dito. Every single time magkakaroon ng overextension coming from Crimson Esports together with the possible na pagkakamali nila when it comes to initiating team fights, doon pwedeng pumasok yung Team Hyperion, mga kaibigan. Kasi yan lang talaga yung kailangan nilang hintayin dito. Kasi kapag sila yung nagsisimula, naka-counter-initiate kasi sila or counter-engage kasi yung ginagawa dito ng Team Crimson Esports, marami silang pang setup dito. You have the I am offended coming from Shaggy Rogers, Tsunami Slam from Visayas Slayer, and the final slash na palagi natin nakikita na nakakahuli ng 3 membro dito mula sa Hyperion. Ang dami mo talagang problemahin when it comes to the crowd control. Kumbaga, merong single target, merong multiple targets na talagang pwedeng mahuli at ako, delikado talaga yung mangyayari sa ating bakbakan ngayon, Maiko. Kasi kita natin talaga na yung mga teams for the Crimson gusto nang iuwi. Siyempre yung 2-0 lead against Hyperion. And Hyperion wants that fight back. Kumbaga, yung recovery, yung reset, para nga maibalik to into game number 4. Kasi automatically yan eh. Kapag nanalo yung Hyperion, sure na may game number 4. Oo, may game number 4 talaga. At kita, or tayo, casters, no? Gusto natin yan. Umabot ng game number 5. Ano oras kayo? 1:56? 1:50? Wag na tayong matulog. Matulog, hindi namin friend ni Sedge. Wag na matulog. Nababaguhan nga ako sa'yo. Sa EXP. Nababaguhan nga ako sa'yo kasi wala kang salamin. Hindi kita nakilala.
Hindi kita Salamin, hindi mo ako nakita. nakilala. Oh, hindi kita nakilala. Kanina kasi nakasalamin ako, tapos Mm. may foundation pa ako. Eh, Ay, nung ayun. pag-uwi ko nung ano, Mm. nung condo, nung hotel kanina, Oo, sabi ko kay madam, "Madam, ligo lang ako. Kailangan kong ano, eh, mag-freshen up." mag-retouch. Tapos tinanggal ko na yung salamin ko, hindi ko na dinala. Ayan, nag-retouch. Nag-retouch. Ewan ko kung upgrade o downgrade yung nangyari. Tanong na lang natin sa viewers. Kasi di ako makakasagot diyan, eh, di ko alam Grabe yung mga ganyan-ganyan, eh. Pero ito nga grabe quiz 'no, naman kayo, alam ko naman na di ako oo. kagawapuhan. Ay, hindi naman siguro, ano, may itsura tayo lahat dito tol. Pero anyways, dahil, bumisita ka sa'min quiz, oh, ayan, hindi na siya gumagalaw, nag-winter crown na si Sedge, 'di ba? Oh, ayan, oh, nag-winter crown na, 'di na gumagalaw. Pero ayan, hintayin natin siya makabalik, 'no? So, back to the ball game na muna tayo guys, while, hinihintay natin si Kuya Sedge na makabalik sa ating live feed. Ayan, iniwan tayo ng aking munting caster. Oo, nawala siya. Pero sige lang, hintayin natin siya makabalik. Oo. Hindi pa naman ako sanay na iniiwans? Madami? Iniiwan Kuy Sedge. Pero ayun na nga po mga kaibigan. I-secure ng Crimson Esports yung ating Lord Objective once again. And right now, 15 minutes into the ball game, 16-8 is the running kill score of this game. Item check nga muna tayo bago lumitaw yung ating Lord dito. Fleeting Time, Oracle, and the Dominance Ice na for the Kalea. J-Mac dito mga kaibigan with the Jushin has the Sky Piercer, Glowing One, Brute Force. I think hindi niya pa ibubuo yung kanyang Clock of Destiny dito. Instead, the priority item will be the Blood Wings for that additional shield sa kanyang buhay. Para hindi lang din naman siya easily ma-takedown dito ng mga burst damages coming in from Team Hyperion. At mukhang nawala na nga po talaga siya, mga idolo, yung kasama ko ditong caster. Pero teka lang, may nahulid ata dito si Centavo pero walang nahatak pabalik sa mapa or sa base nila. Pero Tanix dito with a killing spree doon mismo sa torre. Yung inhibited turret na meron dito, yung team ng Hyperion. Naku, Tsunamis lang pa. Bisaya Slayer dito. Naku, pumapatay ng mga Bisaya dito, ang mga membro ng ating team Crimson Esports as the Lord is still marching onto the top lane or the bottom side rather. Infernal Pursuit activated by Ricardo pero hindi siya magtatagal. Tutumba siya ngayon sa ating mapa. 18-10 is gonna be the score. 16 minutes sa ating laban. At doon natapos ang ating skirmish. Ayan, mic check, mic check. Mukhang bumalik na si Kuy Sedge. Di ko lang sure ha. Pero ito na, Oh, yan. nagkakabalik pa mga members ng ating Crimson Esports against sa Hyperion. Nawala man ako sa dali pero grabe, patuloy pa rin ang pag-atake ng depensa at pipirma naman ngayon si Shadow Katagaki para kahit paano madepensahan yung kanilang mga tarangkahan, yung kanilang mga poste. But still, for the Hyperion Esports, nawalan sila ng dalawang high ground defense turret, Maiko. Malaking problema ito. Malaking problema talaga, Kuy Sedge. Pero recap lang muna kasi nawala kang kanina eh. Iniwan mo ako eh. Yung nangyari Kaya doon, nga eh. oo, na-secure niyan ang ating Crimson Esports yung Lord. Good minion wave flow yung pinakita nila kanina. Plus, the counter engagement ulit mula dito sa final slash ni Scooby-Doo. Nakahuli sana si Centavo with his ultimate ng isang membro. Kaso nga lang, na final slash siya pagilid. Kaya medyo na delay yung paghatak niya ng isang membro papunta dun sa tier 3 turret nila. Kaya doon nagkaroon ng parang nagkatagilid kumbaga yung ating Hyperion during that last team fight. And this time ngayon, Maiko, yung kupunan ng Hyperion, they need to convert Implosion plus Sacred Hammer ni Centavo into to the point na dapat ma-force na yung Purify tsaka yung Crimson Beacon ni J-Mac. Kasi hanggat buhay si J-Mac, syempre, bago ka makalapit dyan, medyo tatalsikan ka muna ng Lantern Flare, ng Fluttering Grace, to the point na may damage na yung Sushi na ito at napakadelikado dahil nga lagi nakabantay sila Scooby-Doo. Nandyan din yung first initial take ni Bisaya Slayer to catch a single target laban sa Hyperion. It's either si Ricardo Dotes para kahit paano mawalan ng threat when it comes on zoning and also reaching or targeting the backline. At si Harvey ngayon, kailangan mag-step up ng malaki ngayon kasi kinakailangan yung kanyang traction pulse into the highest level. Kailangan talaga, kumbaga, ibuhos nyo na talaga lahat dito sa game number 2 kasi napaka-crucial nga lang din naman talaga ng laro na ito for both
teams. Now, for Crimson Esports, yes, nakuha nila yung game number 1, riding on to that momentum dito sa game number 2. But for Team Hyperion, kailangan talaga natin makikita dito ng malaking adjustments heading on to this next Lord objective. Ricardo, oo, nakakapag-sustain siya, pero in terms of the priority hero talaga kung sino yung kukunin or sino yung ibabox out niya, medyo kinakapos siya dito. Pero teka lang, dahil speaking of Ricardo's, Suplex! oh my goodness, nakasurvive nga na din naman with the Winter Crown. Pero teka lang, doon sa bandang likuran, buhay pa naman yung mga damage dealers. Oh my goodness, may tumalon dito. Tingnan natin sinong unang tutumba as Scooby-Doo goes in. Buhay pa naman, pero Shadow Katagi kills down Tanix onto the top side. And nako, Scooby-Doo goes in once again for a kill. Nako! Tatlo ng membro napatumba. 4 Araw na. ko po. Scooby-Doo with a double kill, hindi pa naman tapos yung tabo once again. Ay mapapatumba dito pero may immortality nga na din naman pero hindi siya mabubuhay ng matagal dahil wala na yung 4 na membro dito ng Team Hyperion. Mukhang tatapusin na ito. Quiz Maiko, nakapanan ng Crimson Esports, good initiation, layering of skills with I'm offended, dictating with the final slash, and also that continuous damage na pinakita ni J-Mac. Talagang patuloy lang yung pressure na pinakita ng Crimson para kahit paano talaga magkaroon sila ng match point lead kontra sa Hyperion. Dumidepensa pa rin naman si Shadow pero wala nang mangyayari doon dahil ang Crimson Esports ang magbabaon ng 2-0 win for this Grand Finals Best of 5. Isa na lang, Maiko, sila ang magkakampiyon ng ating EXP Cup 2025. Ganon lang kabilis. Pero tingnan natin dahil alam kong babawi dito yung side ng Team Hyperion. 2-0 victory para sa side ng Team Crimson Esports. Pero tingnan natin kung makakaisa ba or makakabawi ba yung Team Hyperion heading into game number 3. Napag-usapan natin to kanina, Quiz Edge, no, na during the tawag nito drafting na mas unang nakapagpahinga tong si Team Hyperion. Kaso nga lang sa nakikita ko ngayon parang Crimson Esports yung mas may ganang maglaro dito sa ating Best of 5 series But Tingin ko nanlamig nanlamig talaga nanlamig, yung koponan ng Hyperion kasi may mga punto ng lalo na pag on-site naniniwala ako kapag medyo napahinga ka ng 1-2 oras kahit na momentum ka, nanalo ka ng mabilis na maganda during your early stages of the tournament. Pero yung init kasi ng Crimson Esports tuloy-tuloy. Kumbaga yung pahinga, konti lang yung pahinga. Parang tingin ko yung pahinga nila, mag-uusap lang, mag-charge lang ng konti, tapos ready to go na. Kaya nga nung time na ngayon, Grand Finals unexpectedly, sumabog talaga. Ang ganda nung naging performance ni Tanix and also Scooby-Doo dictating the tempo. Si J-Mac gumagawa ng opening with the Crimson Beacon just to avoid those crucial setups na gagawin ng koponan ng Hyperion. And also Bisaya Slayer 5, talagang ini-explain niya yung kalaban Pagka may nakuha na isa, laging nakasunod din sila Shaggy, nakabantay na nakabantay na. Pero tingnan natin, babantayan din natin yung mga adjustments na ipapakita ng Team Hyperion heading into game number 3. Yan sa pagbabalik lamang po mga kaibigan ng EXP Cup 2025. Once again, we are your casters, Maiko and Sedge. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it out. Tonight, we're gonna let it out. Tonight, we're gonna let it out. Just like the sunrise, we're gonna let it out. Side of PA, walang okay dito. Kailangan talaga nila gawin kasi gawin yung Monsu. And also, Leo, pero mahirap po. Hinsa yan pero yung ating club meron naman kay Boy. Dexter, help me. At eto na, yung purple na nabisang kunin. Eto, pumasok yung panic natin. Uy! Sinsakan na! Andito na! Circling Eagle, kamis Matilda, sila basan na! Andito yung pagkatatabaw kami sa Eagle! At huwasan, walang tinamaan! Yung mga oxygen, tinamaan, Matilda! And we are very happy
happy to see so many good teams who are joining here in our open tournament. Let's all have a good time here in our city of Golden Friendship, and let's all have fun, enjoy while doing our best, no, to win the competition. So thank you all. Good luck. Hapit na mag-give up ang EXP. But because na ang core team nagtinabangay, wala amo bitang selfless nga i-offer na mo nga among time, ang effort para lang bitaw go gid ang EXP nga kada mulambo sa Cagayan de Oro. Because of people behind me, among napadayon ang EXP and hope na whatever plans nito Prem, open yapon ang EXP. Hopefully by next year ikaw na ang chairman. Pero as closing, thank you kayo Davao. Congratulations and all the participants. Wala na ka. Let's keep pushing and trying. We can do better next time. And congratulations sa tanan. Thank you. Ay, wala na. Oh my goodness. At ito, Lord God. Ito na ang naman ng Lord of namin from this easy to secure na siya'y mabubuhay at better. Ito, ang hirap na pinag-uusap sa the first item na mag-secure. Muli nagbabalik ang EXP Cup 2025 Grand Finals, the final showdown sa pagitan ng Hyperion laban sa Crimson Esports. Kami pa rin mga kasama yung caster, ako sa Sedge, kasama ko naman si Maiko, and this is the match point. Napakatindi ngayon na nakataya na dapat ipakita ng koponan ng Crimson Esports for them to be crowned as the champions ng ating EXP Cup. And Hyperion naman gusto nila na syempre isulat sa history ng EXP Cup ang tatlong sunod-sunod na pagkapanalo to win the chip. Kumbaga magagawa ba nila ito? So, ang mindset ngayon ako po na ng Hyperion, it's a one game at a time moment para sa kanila. Kasi napakadelikado risky na ito. Kumbaga pag nagkamali pa sila sa game number 3, it's all done. After the qualifiers, after the registration, after the top 64, top 32, top 16, top 8, and final 4, nasa finals na tayo para sa kupunan ng Hyperion. Ayaw mo naman na matalo ka sa Grand Finals na hindi ka man lang nakapuntos laban sa Crimson Esports. At binabati din natin ang ating mga viewers dyan sa ating live. Maraming salamat po sa pagsuporta sa EXP Cup 2025 na kundi dahil sa mga sponsors natin for the major and minor sponsors, hindi po maisa sa katuparan ang ating torneo. And heading for the drafting phase ng ating game number 3, isang pagkapanalo na lang kampiyon na ang Cebu's Best ng Crimson Esports, and Hyperion looking forward to that revenge. Kumbaga yung redemption maisa sa katuparan ba nila dahil nga nagawa naman nila yon during the quarterfinals against the Gamer Pack. Natalo sila ng game number 1 pero na-reverse sweep nila ito. So, ito ba yung gustong ipakita sa atin ng Hyperion Esports na kaya din namin na balik na rin ang sitwasyon, nagpainit lang kami. Pero yung Crimson Esports, we all know during the onsite, ito yung kupunan na napakahilig tumapos ng matindi. Even though nung ng quarterfinals din, I think that's against their opponent na talagang napaka-worthy, napakatindi lang din yung naging performance. Yung Big Boys yung tinalo nila eh. Oo, Kumbaga, big boys okay, yan. nagkaroon ng moment na yung game number 1 nakuha ng Crimson Esports yan, Maiko. Tapos game number 2, medyo nakambakan sila na matindi. Yung game Oo. na yon, kinasama ni Kirk, yun yung back and forth. Grabe nung yun, natalo yung men. Crimson Esports, di ba natalo sila nung game number 2. Game number 3, dominant yung naging performance ng Crimson. Perfect game. Yun yung sinabi ko eh. Na itong Crimson naman, sila yung kupunan na talagang kaya din bumalik doon sa original form nila. So, it's all about how you close out this game to get that championship, to get that title for the EXP Cup 2025. Yan na nga yan din yung makikita natin, or yan nga ba talaga yung makikita natin mamaya, no?
Kuya Sedge at uy, time check. It's already 2 a.m. mga kaibigan. But before we Time check. proceed, before we proceed to the Land of Dawn, ladies and gentlemen, once again, this game is broadcasted by Game Time mga kaibigan. At maraming salamat nga pala ulit sa ating mga sponsors, no? At tara na, pasukin na natin tong Land of Dawn quiz para matapos na to. 2-0 sa ating Best of 5 series. So, let's see kung magiging sweep nga ba to. Best of 5 but maaabot pa tayo ng Game 5. Well, anong oras na? Alas 2 na. Sagad na natin hanggang 5 a.m. Sagad na hanggang 5 AM. Kaya pa ba? Kaya Pero tingin pa. ko kaya pa ng mga players natin eh. Kaya pa naman ng mga caster. Kahit ako ramdam ko din. Medyo sumasabit. Di ko nabaon yung Lola Remedios ko eh. Totoo lang eh. Ay, Dahil nga nung naligo ko, naiwan. rectabis. Kaya medyo sumasabit So, ayan, pasensya na rin sa mga viewers. Pero I will try pa rin naman na talagang mag-cast ng malupitan just to serve you this quality grand finale ng EXP Cup. Here we go, game number 3, match point, isa na lang para sa kampo ng Crimson Esports at sila na po ang tatanghaling kampion. Pero Hyperion Uy! gusto nilang bumawi talaga. Pero si Visayas Sierra, they will go for the collection. Nawala si Centavo, nawala din yung jungler na kupunan ng Hyperion. This is a big opportunity na po. Mainit na ang kumunoy na pinakita ng Crimson. Early game, early momentum, nasa kanila na. Nasa kanila na talaga. 2 kills agad yung na-secure na dito. Hindi napansin o hindi inakala ng ating members mula sa Team Hyperion na kaya na pala silang i-burst down agad-agad ng mga members dito mula sa Crimson Esports. Kailangan talaga nilang mag-ingat sa mga maliliit na errors na yan kasi doon sila pinapunish ng Crimson Esports. Yan yung nakikita natin or yan yung nakita natin during the last 2 games, Kuy Sedge. So kailangan talaga ng adjustments dito ng Team Hyperion. Adjustments is a must para sa kapunan ng Hyperion. Dahil nga, medyo ramdam ko din yung fatigue sa kanila eh. Yung Mm. tipong, yung pagod na biglaan, kahit na nakapagpahinga yung Hyperion, pero kasi, 2 days na tayo nandito. Oo. Kumbaga, Actually, 3 matindi yung days na. pinagdaanan nila. Diba, 3 days sa pangatlo na. Oo nga, no, pangatlong araw na to. Hindi na biro talaga yung pinagdaanan ng mga teams natin. It's a battle of the mental fortitude na sabi nga ng mga pro player natin na yung tipong kahit pagod ka na, pero yung kagustuhan mo talaga magkampiyon, kagustuhan mo Oo. manalo, para naiibsan yung pagod, nawawala lahat ng paghihikaos. Oh, it's the willingness to win and survive sa ating Best of 5 series. Kasi hindi pa naman sila natatalo dito, Kuis. Kailangan pang manalo ng Crimson Esports na isa pang beses dito sa ating laban. Pero teka lang, magatang hatak na naman with the I am offended dito mula sa ating Shaggy Rogers, mga kaibigan. Unang tutumba si Visayas Slayers, pero Retribution Battle once again. Shadow Katagin makakakuha at makakasecure doon. Ricard Dotes nagparamdam na dito sa ating laban. Ramdam na natin ngayon yung gante ng koponan ng Hyperion Esports. Nakakuha sila ng 3, si Tanix, J-Mac, and also Shaggy Rogers. Ang sasagiin nila para nga makabawi sila, magkaroon sila ng pagbalik sa seryeng ito. Dahil nga hindi biro yung butas na ginawa sa kanila ng Crimson Esports. This is a 2-0 match lead para sa koponan ng Crimson. Kaya yung Hyperion, hindi naman sila papayag talaga na mapaun sila ng tuluyan at hindi na makabuelo, hindi makapalag kontra sa Crimson. Oo, tama talaga. At kailangan lang din naman talaga nila ng tamang control dito in terms of the team fights na sinisimulan nila. Kasi doon natin nakikita na kinakapo sila sa damage. Pero may mga times kasi na pinipilit talaga nilang kumuha ng mga pick-offs na imbes na pwede na sana yung poke damage, no? Kuha na lang ng resources sa mga energy plates or sa gold plates na yan. Pero pinipilit nila yung mga pick-offs na yun. Doon natin or doon dapat sila magmamanage sa kanilang mga initiation. Isa yan sa pwede nilang i-manage dito sa ating game number 3. Macro, micro, and also the cleanliness of the playstyle. Isa yan sa mga dapat bantayan ng Hyperion nang sa ganon makarecover at talagang mapwersa nila ito into game number 4. But for the Crimson Esports, yung mga pagkakamali na yun, ito yung kupunan na nakitaan ko talaga na pag nagkaka-error sila, parang tinatanggap lang nila. Tapos, Oo. move on Bawi na. na agad. Kumbaga, Move on nangyari na. na, bawi na agad eh. Sabi Mm. nila, okay na, nagkamali na, balik lang tayo sa standard play. Balik lang tayo dun sa ating playbook. At naging successful sila sa game number 1, game number 2 na nagawa nila yon na may mga errors man pero yung mga crucial moments, yung mga crucial pick-ups and team fight, pagka kinalangan nila, doon sila umaangat. Pero yung Hyperion ngayon nakikita ko rin yung potential nila na talagang i-pwersa yung game number 4, Maiko. Dahil nga, they have the further airstrike coming from Harabay. Si Santabo naman yung nag-counter pick, yung nag-stolen pick nung Kalea. So, Kalea,
Two games na nagamit yan ng Crimson Esports sa kamay ni Visayas Slayer, 100% win rate. So this time, tignan natin kung mananalo ang Kalea. Tingnan natin kung mananalo nga ba talaga. Dahil ako, may nahuli na naman dito mga kaibigan. But then again, the trade is there. Tanix secures the second turtle objective. Pero teka lang, Tanix goes in once again. Di ba tapos sa bakbakan natin? Oh, Various no! fighter dito mula kay Seng. Buhay na buhay pa naman, makakapag-survive with the flicker out. Pero si Ricardo's dito mukhang naipit sa tatlong membro mula sa Crimson Esports. Pero yung sabi nila, atras na muna. Nakuha na natin yung objective natin. Napatumba nila si Scooby-Doo. Tama na. Atras na muna. Reset muna tayo. Disiplina at diskarte talaga ang pinapakita sa atin ng Hyperion nung nakakuha sila ng isang kill. Sabi nila, boundary na, cash out na tayo, wag na nating ipilit, wag na nating abusuhin pa at bumalik tayo doon sa mga resources na pwede pa nating makakuha. At kung ikaw naman yung kupunan ng Crimson Esports, Maiko, Mhm. tingin ko yung disiplina lang din when it comes on engaging those team fights. Yes. Sa Alex na, pansin natin yung heavy spin, hindi pa siya nagko-convert ng major factor. Oo. Lalo na ma-lockdown mo si Harbay or to force that purify. Oh, ayan na. Pero ito na, usapang heavy spin, may naipit, may nagilitan pa ng leeg. And syempre, Ricardo ang mapupuruhan, matatadyakan ng mga members ng ating Crimson Esports. Tapos, isama mo pa isang kill, isang tore doon sa may bandang itaas, successful attempt para sa kampo ng Crimson. Oo, magandang initiation at agad yun mula kay Tanix. Parang narinig ata ka ni Tanix kanina, Kuy Sedge, no? Oo, Naba- narinig, sabi kakabanggit mo lang nung sabi heavy niya, spin. sablay pala yung heavy Sablay- spin ko Oo. yan sa dya. O, eto. Eto. Magandang ipit. Oh, magandang ipit. Patay agad sa mapa. Burado agad sa mapa tong si Ricardo. Pero still, lamang pa rin dito in terms of the economy yung side ng ating Team Hyperion, mga kaibigan. Retry battles, medyo umaangat pa rin or nauuna pa rin dito si Shadow Katagi comparing to Tanix. Pero overall, all throughout the series, pumapabor naman sa Crimson Esports. But then again, may nakikita na tayong unti-unting adjustments dito from Team Hyperion. Sana umabot hanggang sa late game. Basta linisan lang talaga Oo. yung mga dumi na pwede magawa ng kupunan ng Hyperion for them to reach the game number 4. Meanwhile, nakita natin Retro Battle na kupuna papunta pa si Shadow Katagaki para tagain yung turtle objective for the Dursac. Napakawalan din naman. Pero isa-isang nagtutumba. Di pa tapos. Tumama din naman yung knock-up doon sa mga members ng Crimson Esports at patuloy pa rin ang bakbakan. Talon lang ng talon pero si Centavo ngayon talagang papaluin na ng isang miyembro ng Crimson Esports. Meanwhile, another objective habang nagkakaroon ng skirmish sa may bandang ibaba, bumabasag lang ng talangkahan doon yung Lancelot ni Shadow. Sabi niya, magtatago lang ako doon sa mga anino, pero ito, naaaninag din yung basag ng talangkahan dyan sa may bandang ibaba. Outer turret gun para sa kapunan ng Hyperion. Maganda pa rin yung trade na pinakita dito ng ating Crimson Esports. Oo, nakuha at na-secure ulit ni Shadow Katagi yung turtle objective. Plus may konting kill or parang isa ata, dalawa yung napatuma nila doon sa Crimson, ay isa sa Crimson Esports. But then again, Crimson Esports, alam nila kung sino lang yung kanilang target dito or ano yung target nila. Pero speaking of target, Visayas Slayer is gonna be the first target dito tutumba mula sa Crimson Esports. Ngayon, bravest fighter, papasok si Seng dito mga kaibigan, makakapag-survive nga lang din naman ng bahagya. Centavo running low on HP, 50% na with the final slash coming in from Scooby-Doo. As Tanix goes in, killing Centavo in the process. Hindi pa tapos ang bakbakan natin mga kaibigan. At ngayon, papasok na si pare natin Shadow Katagi at mukhang sabi nila dito mula sa team ng Hyperion, tama na, wag na tayong mag-asem. Nakuhaan man ng isa yung kupunan ng Crimson Esports, pero yung bawi din talaga ng kanilang Scooby-Doo, iba eh. Yung final slash nung tumama sa isa kontra sa Hyperion, auto-shred eh, naka-follow up, maganda yung contingency plan ng kupunan ng Crimson na talagang bumomba kasi meron silang damage na manggagaling kay Scooby-Doo with the Vengeance. You have the passive of the Demon Gaze na may vision ka, tapos stackable pa, kumbaga na-amplify yung damage mo through time dahil nga meron kang tornado slash coming from Visayas Tier, nandyan din yung mga paikot na mga kalat ng kamatayan ni Shaggy and those projectile linear damage na manggagaling din naman kay J-Mac ang isa sa magiging susi para nga pahirapan talaga ang kalaban. Oo, kailangan lang talaga nilang pahirapan talaga dito mga kaibigan. Pero may Uli! tsunami slam na naman. Tayo nakita doon, pero disengage na muna sa CE. Maraming casualty tayo makikita dito mga kaibigan. Pero na-proc na yung feathered airstrike ng ating Farsa. Kaya wala nang magic burst damage na manggagaling dito sa Hyperion. Pero running low in HPC Visayas Slayers dito. Harbay goes in for kill. Final slash ka lang din naman tayo nakita. Oh, pero naubos na dito with a double kill coming from J-Mac. Hindi pa tapos ang bakbakan natin. Sumasayaw-sayaw pa dito sa bandang gitna. Yung Shadow Katagi natin pero disengage na dahil tatlong membro ang nawala mula sa Team Hyperion.
Sila ngayon ang mangunguna, Crimson Esports. Ang ganda ng retake nila nung nagkaroon ng opportunity na nagkaroon na ng overextension si Centavo, Seng, and Ricardo. The setups, the layering of the heavy spin with the final slash, tapos tamang bomba lang ng Raging Sandstorm. Syempre ni Visayas Layer, kaya nga na-control yung mga miyembro ng Hyperion, and this is looking bad right now for the team of Hyperion kasi nga maganda yung kanilang nagiging damage output, kaso nga lang napupuruhan maganda yung crowd control, yung heavy chain CC na meron yung Yes. Crimson to the point na ang hirap lunukin doon. May problema ka kay Talix with the heavy spin, body slam. Tapos natama pa yung Raging Sandstorm to the point na pag natamaan ka nun, sasakit na yung mata mo kasi natamaan ka Mm. ng alikabok tapos may damage pa yun. May damage pa. At sabi ni Visayas Slayer, sige, set upan ko lang kayo. Kayo na bahala tumumba sa kanila. Bahala na kung mamatay ako sa mapa. Bahala na kung mabura ako sa mapa. Basta mapatumba nyo lang yung 4 na membro mula sa Team Hyperion. At ganun lang. Kasimple. Yung nakita nating initiation coming in from Crimson Esports. Gaya ng sabi ni Kuy Sedge, tamang layering of skills lang mula sa Crimson Esports at mananaig talaga sila sa mga team fights. At ganun yung pinakita ng Crimson Esports during that last team fight and successfully na-secure nila yung ating first Lord objective dito sa ating game number 3. At pagalingan na lang talaga ng pindot to Kumbaga, basta ma-layer mo na maayos yung skills mo, malaki yung chance na talaga na mananalo ka sa teamfight Yung tipong kahit makakuha ka lang ng isa okay na. Nagamit na yung final slash para kahit paano, tabigin yung isa na miyembro ng Hyperion Seng, medyo mababa na ang buhay. Nagamit din yung Tsunami Slam pero wala siya nadakot dahil nga nagamit yung Purify on time, and that's the macro, that's the micro plays Micro, coming yes. from JMac. Kumbaga, ayaw niya talaga na mahawakan siya kasi pag nahawakan siya, yari. Kumbaga, Conceal, bawas yung damage nila. Conceal. Uy, naku po mga kaibigan, magandang backdoor play mula dito kay Visayas Slayer, mga idolos. Kubido goes in with a killing spree, taking down Harbay in the process. Hindi pa tapos ang bakbakan natin dito mga kaibigan. May pinatalbog. Seng goes in for a kill. Visayas Slayer falls down. J-Mac Oh, no! may pagbawi nga naman with a double kill, triple kill pa para sa mage dito ng Crimson Esports. Napakatatag lang talaga at yung kupunan ng Hyperion mo may depensa, kumakapit sila sa pag-asa ng bakwersa to sa game number 5 and game number 4, but still it's a no-no para sa kupunan ng Crimson Esports. 5 kamote para sa kampo ng Hyperion, and that's a good onward. Yung Crimson Esports ngayon naghahanap na ng dugo, si Harbay na lang ang nalalabing buhay para sa kampo ng Hyperion. Endable? Pero tatapusin na yata, mukhang endable na yung Panda dito, kumakaway na coming from Talents, but the Feather Jersey, magandang depensa. Yung Saw ngayon yung isa para sa kampo ng Crimson, good defense para sa kampo ng Hyperion. Tsunami Slam, napatama din naman, retake naman, yung magandang depensa, kumakapit pa, sabi nila hindi pa pwedeng tapusin ito. Hindi pa talaga pwedeng tapusin ito dahil aabot pa daw tayo ng game number 4. Sabi ng Team Hyperion na pa-overextend ang bahagya dito yung mga membro ng Crimson Esports at 2 membro ang nawala sa mapa dahil sa pag-overextend nila. Ngayon, mag-i-spawn na yung ating pangalawang Lord dito mga kaibigan. Is this gonna be the go signal ng ating Team Hyperion na i-secure or i-burst down na ba yung Lord dahil 2 members ang wala dito sa Crimson Esports? Or will Crimson Esports be able to prolong this Lord fight para makahabol yung ibang members nila? Tingnan natin dahil nako, running low HP niya dito yung Lord na Harbay. ito. Harbay dito mga kaibigan. Good targeting naman yan mula kay Visayas Slayer. Magandang box out yan. Heavy spin dito. Naku po, tingnan natin. Pero retribution talaga. Grabe mag-secure dito si Shadow. Pero teka lang, dahil 2 members ang napatumba dito mula sa ating Team Hyperion. Mukhang eto yung go signal ng CE na ipasukin na natin yung bottom lane. Pero teka lang, mukhang tamang clear out lang sila dito sa bottom side. As Ricard notes, Naku. nandun sa bandang ibaba, mapapatumba 3 members agad na wala sa mapa. Pupurahin na. At syempre yung Crimson Esports, medyo alam nila na lamang sila sa number game. Babasagin niya ba yung mukha ni Seng? At napuruhan na yan. Ako po natamaan pa ng ligaw na bulala ako. Tidipihan pa, napakakunat ang mga member ng Crimson Esports. Si J-Mac dito naglabas pa ng kanyang shotgun, ganja, buda-buda at diretso na yata. Ang tinok pa na ng Crimson Esports para basagin yung tarangkahan, yung pugad na mulawin pero sa Harbay. Nililigas ang kanyang base at nailabas na rin yung kampiyon ng ating EXP Cup Season 2025. No other than the Crimson Esports with a 3-0 victory dito sa ating best of 5 series mga kaibigan. Grabe, 3-0 sweep quiz. Napakagandang initiation coming in from Crimson Esports, lalong-lalo na dito kay J-Mac. 2 beses ginamit yung Kimi at na-open dito sa ating serya na to at siya pa rin ulit yung MVP sa ating game number 3. That's what you call dominance, pure talent, and also the top of the hill
Grabe yung pinakita ng koponan ng Crimson Esports. The Cebu Best, sila ang magiging matatag, ang magiging kampiyon ng EXP Cup 2025 Grand Finals, and they will be taking home the EXP Cup 2025 trophy kasama ang ating finals MVP. Mamaya may awarding tayo dito sa Uy, onsite. dyan na At pala. meron din Dyan na silang pala. trophy. Yan. Nandito na nga yung trophy. Ang laki ng trophy. Pero, Pakita mo, I pakita would mo. like to commend them. Pakita mo, Ayun, pakita mo. nandun eh, Ay, malayo, nandun eh. malayo. Malayo, malayo sa akin. Pero yun nga, napakalaki ng trophy, and I would like to congratulate Hmm. also the team of Hyperion. Mabigat din yung mga sinibak nila during the top 32, top 16, top 8, final 4, mabibigat. So, for me, commendable talaga. Lahat ng Yes. teams purong-puro from the MDL teams na nag-participate for the last season. Tapos meron tayong mga rising stars, but for the Crimson Esports, this is a great vicinity. Parang sabi nila, confident kami na kahit kahit taga Cebu kami pero sa CDO kaya pa namin magkampiyon. Napakaganda ng kanilang team chemistry, synergy, and also precise movements. Yes. A round of applause to all the teams na sumali nga pala dito sa EXP Cup 2025. Huge shout outs din sa inyong lahat kasi hindi magiging posible itong event na to kung hindi din sila sumali, Kuy Sedge, no? And before we end the live stream, once again, congratulations to Crimson Esports. 3-0 sweep, mga kaibigan. San ka pa? Dito lang sa EXP Cup 2025. And sa background nga pala ni Quiz Sedge, sa mga viewers natin, nandun sila sa bootcamp na Explicit Esports. Shoutout na rin sa mga admin, sa mga sa mga back-end natin dyan. Sila Ma'am Shoutout. Jam, sila Sir Fred, sila lahat. Maraming salamat kasi hindi magiging posible itong event na to without you guys. No, sila yung back-end sa ating tournament. No, walang tulog yung mga admins natin, Quiz Sedge. And yeah, dito nagtatapos ang ating EXP Cup Season 2 sa ating year 2025. Sana magkaroon pa next year, no? 2026. Kuya Sedge. At sana makabalik ka pa dito sa Cagayan de Oro. Turuan kita ng magbisaya. Yan, turuan mo ako pero wag yung Oo. Pero ito na, syempre tapos na ang ating torneo. Isang malaking karangalan po na makasama namin kayo for the Grand Finals ng EXP Cup 2025. Ako si Sedge, kasama ko si Maiko, at sana po naging maganda ang journey ng mga teams natin para magkaroon ng exposure, magkaroon ng talento na maipapakita sa buong Pilipinas. At syempre, ito po ang EXP Cup 2025. Have a great day. The company is EOS, a Dubai-based edtech revolutionizing learning through blockchain-powered knowledge ecosystems, driving new age knowledge, where education meets incentive structures to create sustainable learning communities. Our platform bridges traditional education with Web3 rewards, creating a virtuous cycle of knowledge sharing and community growth, such as Knowledge Library, curated resources across multiple disciplines with community contributions, tiered learning rewards, earn tokens as you progress through educational milestones, mentorship circles, connect with experts in